Dave Ildefonso, may team na. Yung sinasabi nila na player daw na maarte ay may kumuha ng team. Sa tulong nila kay nakumbinsi ang team na to at dahil hawak ng Northport ang rights niya, syempre ang Northport naghahanap ng kapalit ni Dave. Alam niyo ba kung sino? Pag-usapan natin yan maya't maya. RJ, nahihiya sa Ginebra dahil todo ang struggle niya since Game 1 at hanggang ngayon, hindi pa siya nakakabawi. Maaari kayang ikonsidera ng Ginebra ang pag-trade kay RJ Barrientos kapag nagpatuloy ang ganitong performance niya. Dave Ildefonso, may mapapasukan ng team at salamat sa tulong ng ama niyang sila kay Danny. Saan pa ba papunta si Dave Ildefonso? Di sa Converge. Paano nagkaroon ng ideya ang Converge na kunin si Dave? Ang Northport mismo nag-o-offer ngayon sa ibang teams. Ang unang kumagat dyan ang Converge. Pero hindi ganun kadaling makuha ang kanilang first pick. Syempre, naghahanap ng kapalit ang Northport na sa palagay nila sing laki din ang value ni Dave. Sino naman yan? Isang big man ang gusto ng Northport. Yun ay si Justin Arana. Northport, okay ka lang? Parang yan na nga lang nag-iisang legit big man ng Converge tapos yan pang hihingiin nila. Ang desisyon ng Converge ayaw nilang ibigay si Justin Arana. Sa katunayan, plano pa nga ng Converge paramihin ang kanilang big man. Pero sabi nila hindi daw nila susukuan si Dave dahil gusto nilang magkaroon nito ng exposure sa PBA. Gusto nilang makita si Dave na umaangat ang career sa kabila ng samot-saring pambabash ng mga tao sa kanya. Ngayon ito, ang counter offer ng Converge sa Northport, hindi si Arana ibibigay, kundi ang kanilang future first pick at isang big man na seldom use. Sino kaya ito? Big man na seldom use, yung hindi raw masyadong ginagamit. Depende na lang sa Northport kung papayag sila. Pero sa palagay ko, speaking of first pick, imposibleng hindi pumayag ang Northport niyan. Imagine this coming draft, dalawa yung magiging first pick nila. Makakapili sila ng marahil dalawang big man kung gugustuhin. Ano bang nakita ng Converge kay Dave? Bakit nagpursu silang kunin ito? Totoo naman talaga na isang combo guard si Dave, versatile. At kapag nahasa, magiging legit guard nila yan. Sa palagay ko nga kung maayos lang sana pagkakagamit sa kanya sa Korea, lalabas ang totoong potential ni Dave. Most importantly, yung kumpiyansa niya. Hindi kasi nila ito gaanong napalabas. Tama rin ang sinabi ng isang KBL coach na magaling si Dave pero hindi lang fit sa kanila, kaya pala agad nilang binitawan. Ibang klaseng player si Dave kasi mahirap isama sa isang system. Sabi nila disadvantage daw ito kapag combo guard ka, which is hindi naman ako naniniwala. Ang nakikita ko lang sa kanya, matagal siyang maka-adapt sa isang system pero kapag naging fit siya, instant impact yan malamang. Hanggang ngayon ibang nakikita sa kanya kasi maarte daw ito at ayaw sa Northport. Hindi natin alam ang totoong dahilan ni Dave pero sana noon pa siya pumasok right after na na-draft siya para matesting agad ang totoong potensyal. Tiyak ako na marunong naman ang Converge mag-utilize ng mga combo guards na gaya niya. RJ Barrientos nahihiya ngayon sa Ginebra dahil hindi daw niya magawang tulungan ng team at ito na nga mismong dahilan kaya napipilitan si coach team na palaruin si LA kahit aging na. Ito rin na magpapatunay na sadyang rookie pa nga talaga siya. Alam nyo, nag-iiba kasi ang adjustments ng bawat team. Parang hindi ito agad nakita ni RJ. Tsaka sa press con, hindi rin niya nakuha ang punto ni Jason Castro at RSJ. Ang ibig sabihin nila Steph Curry daw siya ng Pinas. Ay ibig sabihin nun, marami nang nalalaman ng TNT tungkol sa kung paano siya maglaro sa court at isa siya sa mga pinatumba nila. Ang ginawa ng TNT, dahil nga raw Steph Curry siya ng PBA, pinababantayan siya ng mahigpit nang hindi niya inaasahan. Akala ni RJ parang semis pa rin ang dating ng finals, pero hindi. Dahil kilalang shooter ang TNT kay natural, patutumbahin nila ang mga shooters na gaya ni RJ. Ngayon may rumors na posible daw siyang i-trade. Alam niyo kung bakit? Parang naging size matters. Sa kaliitan ni RJ, hindi na siya masyadong nakakaporma, nakakatira ng maayos. Iba siya kasi sa size niyang yan, outside shooting expertise niya. Hindi yung pina Jason Castro style na fast drive sa loob. Alam niyo naman na madaling i-counter mga undersized guards sa labas. Good sila sa fast breaks. Tsaka sa playmaking nga pala para nakukulangan si coach team sa kanya. Sa palagay ko nga kung hindi nila pinalaro si LA, butataan ng Ginebra noon pa. Pero wag kang mag-alala RJ, unang season mo pa naman ito. Kaya marami pagkakataon pa para magpasikat. Para sa inyo, dapat na bang palitan agad si RJ Barrientos dahil sa kanyang struggle sa finals?